Aray! Mahanap na yata ako, mahal! Pasiano, tawagin mo ako mag-Luna! Bilis! Irit! Aray! Isa, dalawa! Sinilang ako sa Kalamban ng Hunyo 19, 18 na 41 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng hating gabi ng aking ina ay si Theodora. Ang aking kapanganakan ay muntik na ikasanawi ng aking ina sapagkat nahihirapan siya sa panganak dahil sa laki ng aking ulo. Tinuruan kami ng aming mga magulang kung paano magmahalan at magtulungan sa lahat ng babae kong kapatid. Pinakamamahal ko si Concepcion, ngunit sa kasamaang palad namatay siya sa sanhi ng sakit nung siya ay 3 taong gulang. Na kailangan na ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralang palto. Ngunit mahal, alam mo naman sakitin ng ating anak. Oo, ngunit siya ay matuto at lumakas ang kanyang katawan. Pinapatawag mo raw ako, Tatang. O Pasiano, ihatid mo sa Binyal ang kapatid mong si Pepe. Doon na muna siya mamalagi at mag-aral. Sige, Tatang. Sa mga araw na lumipas na pagdesisyonan ni Ama na kailangan kong pumunta sa isang paralan kaya noong Hunyo 18, 69 linggo ng hapon ay pinupunta ko sa Binya na inalalayan ng aking nakakatandang kapatid na si Pensiano at doon nang nagsimula ang pangingibago ko na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw ko pa lang sa Binya ay nagsimula na agad ang aking klase sa pangunguna ng guro na si Maestra Quenciano Aguera Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka bang mag-Espanyol? Kunti lang po, madre. Celesio! Ikaw, Jose, payat ka na nga, maliit pang iyong kaalaman. Chogo. Ano? Chonggo ako? Ka, bangos? Payat ka na nga, maliit pang iyong kaalaman. Ano mo, away? Ano ang nangyayari dito? Si Jose po ang may pasimuno, madre. Halika rito, Jose. Sabi niya ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang naranasan sa tahanan. Bagamat ako'y halos araw-araw na kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas akong pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pa rin mag-aral at mangibabaw sa lahat ng aking kamag-aral sa Binyan. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa Binyan, sa manggulat naman ang aking nabalita na ang aking ina ay hinuli at nakastahan ng kanyang hipag na nagkasabot raw ang aking ina at ang kapatid nitong si Jose. Hindi mo muna maaaring gamitin ang apelyidong Mercado. Lubang mapanganib para sa iyo. Madadamay ka sa pagiganti ng mga taong kaaway ng ating pamilya. Bakit naman, kuya? Pinag-iinitan na ang ating pamilya dahil malapit daw tayo kay Padre Burgos. Pati na rin ang pagtanggi ni Ama na taasan ng buwis ay binibigyan nila ng kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka ng mabuti. Huwag mong ipahiya ang ating pamilya. Ano ang apelidong aking gagamitin, kuya? Simula ngayon, Rizal na ang gagamitin mo. Buenos dias, Padre. Bumati ka. Buenos dias, madre. Jose Rizal, Tama, siya ay magpaparehistro. mukhang maliit para sa kanyang edad at sakitin. Mukhang hindi siya tatanggapin sa paaralan at higit sa lahat, huli na siya nagparehistro. Padre, Kumuha ako ng entrance exam sa kolehiyo ng San Juan de Letrán na siyang unang hiling ng aking ama, pero kalaunan ay napunta ko sa Ateneo de Manuel Cis Burgas. Ang nagpasok sa akin ay sa kadakahilan si Father de Sir Marjon Fernand ay ayaw ako ng ipasas. Dito ko rin nakilala ang aking unang pag-ibig, isang binibining kolehiyana na kasamahang dinotoryo ng aking kapatid na si Olympia. Siya ay si Segunda Katigba. Siya ay may mga mata na minsan ay kumikislap, kung minsan naman ay malalim at malungkot. May mga pisnging namumula, may saringiting nakakagiyuma at nakakaakit. Habang kausap ko siya,
Waring unti-unti kong nadama ang napakatamis ngunit nakasalay pag-ibig. Ay mga sulyap niya na parang palason na bumabaon sa kaibuturan ng aking puso. Ngunit naudlot ang suyuan nang pinauwi si Segunda ng kanyang ina upang alagaan ng kanyang nakakatandang kapatid, ang pangalawang liner sa aking buhay. Si Leonor Rivera, siya ay may maputing balat, along-along buhok, namumula-mula, na may mga maliliit na bibig, may kalakihan at may itim na mata, at mahabang bilik mata, ilong naway nakakatangos, ngiting binabagayan ng dalawang bilog, at mga rosas, pisngi na matamis ng ngiti ng mga binabagayan ng kahali-hali na nakakahalakhak. Hindi yung nakasunduan, pumunta ka sa Europa, mag-aral ng medisina. At doon mo ipagpapatuloy ang nararapat para sa ating bayan. Mag-iwan ako rito upang bantayan si Nanang at Tatang. Kuya naman, ba't ako punta doon? Pwede naman ikaw. At ikaw ang higit na makikinabang dito, Pepe. At hindi lang ako ang nagpasya nito. Pinag-uusapan din ng ibang kapanalig. Padadalan ka na namin ng panggastos buwan-buwan. Paano si Nanang at Tatang? Hindi sila papayag. Malalaman lamang nila pag nasa Espanya ka na. Paano naman si Leonor? Pepe, ba't ang dami mong tanong? Pwede rin mo na bang iisipin mo? Umalis na ako patungong Espanya. Habang nasa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda na kumukonekta sa ibang mga Pilipino na nagnais ng reforma. Isinulat ko ang aking unang nobela na ang Noli de Tangere, isang aklat tungkol sa madilim na aspeto ng kolonyal napapahari ng Espanya sa Pilipinas. Partikular na pagtutunan nito ang papel ng mga Katolikong praile. Ang libro ay pinagbabawal sa Pilipinas, bagamat maraming kopya ang nakapasok sa bansa. Dahil sa nobelang ito, naging tudluan ako ng pulisya ng aking pagbalik sa Pilipinas. Ay nilabas ko ang aking sumunod na nobela na ang El Filibusterismo, isang pahayagan na nakakahanay sa layunin ng propaganda sa mga reforma, na itinaguyod ko ang hindi kasama ang kalayaan ng Pilipinas ng Espanya. Ako ay nanawagan para sa pantay na pagtatrato sa mga Pilipino sa pagmimilita sa mga kapangyarihan ng mga Kastilang Espanyol at para sa Pilipinas parte ng Espanya. Mahal kong kapatid, kamusta ka na? Huwag mong pababayaan ng iyong katawan. Pasensya ka na at ngayon lang lamang ako nakasulat. Pepe, isang napakalaking trahedya ang nangyari sa Calamba. Dumating dito ang isang pulutong ng Guardia Civil. Binigyan bawat pamilya ng 24 oras para mag-impake at lisanin ang lugar. Nang araw ding yun, kahit saang bahagi ka ng Calamba magpunta, ay maririnig mo ang sigaw ng mga mamamayan. Magpakatatag ka, Pepe, at huwag mo kaming alalahanin dahil sa kabila ng lahat ay hindi kami nawawalan ng pag-asa. Pasiano. Naway nakatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa iyong mga isinusulat. Umahanga ako sa iyong katapangan, ngunit nalulungkot din dahil kitang-kita kong magkaiba na tayo at napakalayo sa isa't isa. Pinagkasundo ako ni Ina sa isang English, bagamat hindi ko siya gusto at nagsumango at nanaig na tanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-iisipan, kagaya ng matagal kong paghihintay sa iyo. Paalam, Pepe. Magpapakasal ako, pero mananatili akong nakagapos sa alaala na iyong pagmamahal. Patuloy na nagmamahal, Leonor.
Nagpadala ako ng 2 sulat kay Gobernador General Viscodor na nagsasabi na gusto kong tulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng bagong buhay sa Borneo. At hinihingi ko ang suporta ng Gobernador General at sa pangatlong liham ay sinabi ko na babalik ako sa Manila upang maisakatuparan ang Borneo Colegio Station Project. Hindi ko alam na mayroon palang pinaplano ang Gobernador General na hulihin ako sa aking pagbabalik. Buong kasiyahan inahain ko ang aking buhay kong ito, maging dakilang alay ko sa iyo, bayan ko. Katok! Ay, kato pa. Gakadlo. Magmana gani kaya ko po. Ikaw, Jose, payat ka na nga, maliit pang iyong kaalaman. Ikaw, Jose, payat ka na nga. Dito, bangos! Charan. Apa yun sa mga first? Taga! Simula ngayon, TikTok lang ba? Buenos dias, Padre. Bumati ka. Tama, siya ay magpaparehistro. Ito ang ating lihim na kasunduan. Pumunta ka sa Europe. Kuya naman, ba't ako punta doon? Bang! Wara!